Exodo Kabanata 16, bilang 1, at sila'y naglakbay mula sa Elim, at ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay naparoon sa ilang ng Sin, na nasa pagitan ng Elim at Sinai, ng 15 araw ng 2 buwan pagkatapos nilang umalis sa lupain ng Ehipto. Bilang 2, at ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay bulungan laban kay Moises at kay Aaron sa ilang. Bilang 3, at sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, kung kami ay namatay sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay nakaupo sa siping ng mga palayok ng laman, at nang kami ay kumain ng tinapay ng busog, sapagkat dinala ninyo kami sa ilang na ito, upang patayin ng gutom ang buong kapulungang ito. Bilang 4, nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, magpapaulan ako ng tinapay mula sa langit para sa inyo, at ang bayan ay lalabas at magtitipon ng isang tiyak na halaga araw-araw, upang aking masubok sila, kung sila'y lalakad sa aking kautusan, o hindi. Bilang 5, at ito ay mangyayari, na sa ika-6 na araw ay kanilang ihahanda ang kanilang dadalhin, at ito ay magiging doble sa dami ng kanilang napupulot araw-araw. Bilang 6, at sinabi ni Moises at ni Aaron sa lahat ng mga anak ni Israel, sa gabi, kung magkagayo'y malalaman ninyo na ang Panginoon ang naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. Bilang 7, at sa kinaumagahan, kung magkagayo'y makikita ninyo ang kaluwalhatian ng Panginoon, sapagkat kanyang naririnig ang inyong mga pag-ungol laban sa Panginoon, at ano kami, na kayo'y nag-uupasala laban sa amin. Bilang 8, at sinabi ni Moises, ito ay mangyayari, pagka ang Panginoon ay magbibigay sa inyo sa hapon ng karne na makakain, at sa umaga ng tinapay na mabusog, sapagkat dininig ng Panginoon ang inyong mga pag-upasala na inyong ibinubulong-bulungan laban sa Kanya, at ano kami? Ang inyong mga pag-ungol ay hindi laban sa amin, kundi laban sa Panginoon. Bilang 9, at sinabi ni Moises kay Aaron, sabihin mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, lumapit kayo sa harap ng Panginoon, sapagkat narinig niya ang inyong mga pag-ungol. Bilang 10, at nangyari, habang nagsasalita si Aaron sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, na sila'y tumingin sa dakong ilang, at narito, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa ulap. Bilang 11, at sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, bilang 12, aking narinig ang mga pag-ungol ng mga anak ni Israel, magsalita ka sa kanila, na sabihin, sa hapon ay kakain kayo ng laman, at sa umaga ay mabubusog kayo ng tinapay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Bilang 13, at nangyari, na sa kinahapunan ay nagsiahon ang mga pugo, at tinakpan ang kampamento, at sa kinaumagahan ay nalalatag, ang hamog sa palibot ng kampamento. Bilang 14, at nang ang hamog na nalalatag ay tumaas, narito, sa ibabaw ng ilang ay nakalatag ng isang maliit na bilog na bagay, na kasing liit ng hamog na hamog sa ibabaw ng lupa. Bilang 15, at nang makita ng mga anak ni Israel, ay kanilang sinabi sa isa't isa, ito ay mana, sapagkat hindi nila nalalaman kung ano iyon. At sinabi ni Moises sa kanila, ito ang tinapay na ibinigay sa inyo ng Panginoon upang kainin. Bilang 16, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon, tumulot ang bawat isa sa kanya ayon sa kanyang pagkain, isang omer sa bawat tao, ayon sa bilang ng inyong mga tao, kunin ninyo ang bawat isa sa kanila na nasa kanyang mga tolda. Bilang 17, at ginawang gayon ng mga anak ni Israel, at nangalap, ang iba'y marami, ang iba'y kakaunti. Bilang 18, at nang sukati nila ito ng isang omer, siya na nag-impok ng marami ay walang labis, at siya na nag-iipon ng kaunti ay walang kulang, hinisan nila ang bawat tao ayon sa kanyang pagkain. Bilang 19, at sinabi ni Moises, huwag mag-iwan ang sino man niyaon hanggang sa kinaumagahan. Bilang 20, gayon may hindi nila dininig si Moises, ngunit ang ilan sa kanila ay nagtira niyaon hanggang sa kinaumagahan, at nagbunga ng mga uod, at nabaho, at si Moises ay nagalit sa kanila. Bilang 21,
at kanilang pinipisan tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang pagkain, at pagka ang araw ay umiinit, ay natutunaw. Bilang 22, at nangyari, na sa ika-6 na araw ay pumulot sila ng makalawa ang dami ng tinapay, 2 omer sa isang tao, at ang lahat ng mga pinuno ng kapisanan ay naparoon, at nagsaysay kay Moises. Bilang 23, at sinabi niya sa kanila, ito ang sinabi ng Panginoon, bukas ay ang kapahingahan ng banal na Sabat sa Panginoon, lutuin ninyo ang inyong iluluto ngayon, at lutuin ninyo ang inyong lulutuin, at ang natitira ay itabi para sa inyo upang itago hanggang sa umaga. Bilang 24, at kanilang inilapag hanggang sa kinaumagahan, gaya ng iniutos ni Moises, at hindi mabaho, ni nagkaroon man ng anumang uod. Bilang 25, at sinabi ni Moises, kainin mo yan ngayon, sapagkat ang araw na ito ay Sabat sa Panginoon, sa araw na ito ay hindi ninyo masusumpungan sa parang. Bilang 26, 6 na araw na inyong titipunin, ngunit sa ika-7 araw, na siyang Sabat, doon ay wala. Bilang 27, at nangyari, na lumabas ang ilan sa bayan sa ika-7 araw upang mamulot, at wala silang nasumpungan. Bilang 28, at sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan ninyo tatanggihan ang aking mga utos at ang aking mga kautusan? Bilang 29, tingnan ninyo, sapagkat binigyan kayo ng Panginoon ng Sabat, kaya't binibigyan niya kayo sa ika-6 na araw ng tinapay ng 2 araw, manatili kayong bawat isa sa kanyang dako, huwag umalis ang sinuman sa kanyang kinaroroonan sa ika-7 araw. Bilang 30, kaya't ang bayan ay nagpahinga sa ika-7 araw. Bilang 31, at tinawag ng sangbahayan ni Israel ang pangalan ni Yaon na mana, at ito ay parang buto ng kulantrog, puti, at ang lasa ni Yaon ay parang manipis na pulot. Bilang 32, at sinabi ni Moises, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon, punan mo ng 1 omer ni Yaon upang itago sa inyong mga lahi, upang kanilang makita ang tinapay na aking pinakain sa inyo sa ilang, nang aking ilabas kayo sa lupain ng Ehipto. Bilang 33, at sinabi ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng 1 palayok, at lagyan mo ng 1 omer na puno ng mana, at itabi mo sa harap ng Panginoon, upang ingatan sa inyong mga lahi. Bilang 34, kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon inilagay ni Aaron sa harap ng patoto, upang ingatan. Bilang 35, at ang mga anak ni Israel ay kumain ng mana sa 4 taon, hanggang sa sila'y dumating sa isang lupain na tinatahanan, kumain sila ng mana, hanggang sa dumating sila sa mga hangganan ng lupain ng Kanaan. Bilang 36, ngayon ang 1 omer ay ang ika-10 bahagi ng 1 efa. Exodo Kabanata 17, bilang 1, at ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa ilang ng Sin, sa kanilang mga paglalakbay, ayon sa utos ng Panginoon, at humantong sa Repidam, at walang tubig na mainom ng bayan. Bilang 2, kaya't ang bayan ay nakipagtalo kay Moises, at sinabi, bigyan mo kami ng tubig upang aming mainom. At sinabi ni Moises sa kanila, bakit kayo nakipagtalo sa akin? Bakit ninyo tinutakso ang Panginoon? Bilang 3, at ang bayan ay nauuhaw doon sa tubig, at ang bayan ay nagbulong-bulungan laban kay Moises, at nagsabi, bakit mo kami inihahon mula sa Ehipto, upang patayin kami sa uhaw, at ang aming mga anak at ang aming mga hayop? Bilang 4, at si Moises ay dumaing sa Panginoon, na nagsasabi, ano ang aking gagawin sa bayang ito? Halos batuhin na nila ako. Bilang 5, at sinabi ng Panginoon kay Moises, umuna ka sa bayan, at isama mo ang mga matanda sa Israel, at ang iyong tungkod, na iyong inampa sa ilog, ay kunin mo sa iyong kamay, at yumaon ka. Bilang 6, narito, ako'y tatayo sa harap mo doon sa ibabaw ng bato sa Horeb, at iyong hahampasin ang bato, at doon ay lalabas ang tubig, upang ang mga tao ay makainom. At gayon ginawa ni Moises sa paningin ng mga matanda sa Israel. Bilang 7, at kanyang tinawag ang pangalan ng dakong Yaon na Masa, at Meriba, dahil sa pagtatalo ng mga anak ni Israel, at sapagkat kanilang tinukso ang Panginoon, na sinasabi,
nasa gitna ba natin ang Panginoon, o wala? Bilang 8, nang maggagayoy, naparoon si Amalek, at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. Bilang 9, at sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka sa atin ng mga lalaki, at lumabas ka, lumaban ka kay Amalek, bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na may tungkod ng Diyos sa aking kamay. Bilang 10, sa gayoy, ginawa ni Josue ang gaya ng sinabi ni Moises sa kanya, at nakipaglaban kay Amalek. At sina Moises, si Aaron, at si Hur ay umahan, sa taluktok ng burol. Bilang 11, at nangyari, nang itinaas ni Moises ang kanyang kamay, ay nanag ang Israel, at nang kanyang ibaba ang kanyang kamay, ay nanag si Amalek. Bilang 12, ngunit mabigat ang mga kamay ni Moises, at sila'y kumuha ng isang bato, at inilagay sa ilalim niya, at siya'y naupo doon, at itinaas ni Aaron at ni Hur ang kanyang mga kamay, ang isa sa isang dako, at ang isa sa kabilang dako, at ang kanyang mga kamay ay nananatili hanggang sa paglubog ng araw. Bilang 13, at ginulo ni Josue si Amalek at ang kanyang bayan sa pamamagitan ng talim, ng tabak. Bilang 14, at sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito na pinakaalaala sa isang aklat, at isalaysay mo sa mga pakinig ni Josue, sapagkat aking lubos na aalisin ang alaala kay Amalek sa silong ng langit. Bilang 15, at si Moises ay nagtayo ng isang dambana, at tinawag ang pangalan ni Yaon na Jehovah Nisi. Bilang 16, sapagkat kanyang sinabi, sapagkat ang Panginoon ay sumampa, na ang Panginoon ay makikidigma kay Amalek sa salit-saling lahi. Exodo Kabanata 18, bilang 1, nang mabalitaan ni Jethro, na saserdote sa Midian, biyenan ni Moises, ang lahat ng ginawa ng Diyos kay Moises, at sa Israel na kanyang bayan, at na inilabas ng Panginoon ang Israel sa Ehipto. Bilang 2, nang magkagayoy kinuha ni Jethro, na biyenan ni Moises, si Zipporah, na asawa ni Moises, pagkatapos niyang pabulaykan siya. Bilang 3, at ang kanyang 2 anak, na ang pangalan ng isa ay Gersem, sapagkat kanyang sinabi, ako'y naging dayuhan sa ibang lupain. Bilang 4, at ang pangalan ng isa ay Eliezer, sapagkat ang Diyos ng aking ama, sabi niya, ay aking saklolo, at iniligtas ako sa tibak ni Pharaon. Bilang 5, at si Jethro, na biyenan ni Moises, ay naparoon kay Moises, kasama ng kanyang mga anak at ng kanyang asawa, sa ilang, kung saan siya humantong sa bundok ng Diyos. Bilang 6, at sinabi niya kay Moises, ako na iyong biyenan na si Jethro ay naparito sa iyo, at ang iyong asawa, at ang kanyang 2 anak na kasama niya. Bilang 7, at si Moises ay lumabas upang salubungin ang kanyang biyenan, at yumukod, at hinagkan siya, at nagtanong sila sa isa't isa tungkol sa kanilang kapakanan, at pumasok sila sa tolda. Bilang 8, at isinaysay ni Moises sa kanyang biyenan ang lahat na ginawa ng Panginoon kay Pharaon, at sa mga Egyptiya dahil sa Israel, at ang lahat ng paghihirap na dumating sa kanila sa daan, at kung paanong iniligtas sila ng Panginoon. Bilang 9, at nagalak si Jethro dahil sa lahat na kabutihan na ginawa ng Panginoon sa Israel, na kanyang iniligtas sa kamay ng mga Egyptiya. Bilang 10, at sinabi ni Jethro, purihin ang Panginoon, na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Egyptiya, at sa kamay ni Pharaon, na nagligtas sa bayan sa ilalim ng kamay ng mga Egyptiya. Bilang 11, ngayon ay nalalaman ko na ang Panginoon ay lalong dakila kaysa lahat ng mga Diyos, sapagkat sa bagay na kanilang ipinagmamalaki ay siya'y higit sa kanila. Bilang 12, at si Jethro, na biyenan ni Moises, ay kumuha ng handog na susunugan at mga hain sa Diyos, at si Aaron ay naparoon, at ang lahat ng mga matanda sa Israel, upang kumain ng tinapay na kasama ng biyenan ni Moises sa harap ng Diyos. Bilang 13, at nangyari ng kinabukasan, na si Moises ay naupo upang hatulan ang bayan, at ang bayan ay tumayo sa tabi ni Moises mula sa umaga hanggang sa hapon. Bilang 14, at nang makita ng biyenan ni Moises ang lahat ng kanyang ginawa sa bayan, ay kanyang sinabi, ano itong bagay na iyong ginagawa sa bayan? Bakit ka nakaupong mag-isa, at ang buong bayan ay nakatayo sa tabi mo mula umaga hanggang hapon?
Bilang 15. At sinabi ni Moises sa kanyang biyenan, sapagkat ang bayan ay lumalapit sa akin upang magsisisa sa Diyos. Bilang 16. Kapag sila ay may isang bagay, sila ay lumalapit sa akin, at ako ay humahatol sa isa't isa, at aking ipinaalam sa kanila ang mga palatuntunan ng Diyos, at ang kanyang mga batas. Bilang 17. At sinabi sa kanya ng biyenan ni Moises, ang bagay na iyong ginagawa ay hindi mabuti. Bilang 18. Ikaw ay tunay na manghihina, ikaw at ang bayang ito na kasama mo, sapagkat ang bagay na ito ay totoong mabigat para sa iyo, hindi mo ito magagawang mag-isa. Bilang 19. Dinggin mo ngayon ang aking tinig, bibigyan kita ng payo, at ang Diyos ay sa iyo, maging para sa bayan sa Diyos, upang maihatid mo ang mga usapin sa Diyos. Bilang 20. At tuturuan mo sila ng mga ordinansa, at mga batas, at ituturo mo sa kanila ang daan na dapat nilang lakaran, at ang gawain na dapat nilang gawin. Bilang 21. Bukod dito'y maghahanda ka sa buong bayan ng mga lalaking may kakayahan, gaya ng may takot sa Diyos, mga lalaking tapat, na napupuot sa kasakiman, at ilagay mo ang mga yaon sa kanila, upang maging mga pinuno ng libo-libong, at mga pinuno ng daan-daang, mga pinuno ng 50, at mga pinuno ng 10. Bilang 22. At hahatulan nila ang bayan sa lahat ng panahon, at mangyayari, na bawat malaking usapin ay kanilang dadalhin sa iyo, ngunit bawat maliit na bagay ay kanilang hahatulan. Sa gayoy, magiging magaan sa iyong sarili, at kanilang dadalhin ang pasan na kasama mo. Bilang 23. Kung iyong gagawin ang bagay na ito, at utos sa iyo ng Diyos, kung magkagayoy, iyong matitiis, at ang buong bayang ito ay uuwi rin sa kanilang dako sa kapayapaan. Bilang 24. Sa gayoy, dininig ni Moises ang tinig ng kanyang biyenan, at ginawa ang lahat ng kanyang sinabi. Bilang 25. At pumili si Moises ng mga lalaking magagaling sa buong Israel, at ginawa silang mga pangulo sa bayan, mga pinuno ng libo-libo, mga pinuno ng daan-daan, mga pinuno ng 50, at mga pinuno ng 10. Bilang 26. At kanilang hinatulan ang bayan sa lahat ng panahon, ang mga mahirap na usap ay kanilang dinala kay Moises, ngunit bawat munting bagay ay kanilang hinahatulan. Bilang 27. At pinayaon ni Moises ang kanyang biyenan na umalis, at siya ay nagtungo sa kanyang sariling lupain. Exodo, Kabanata 11. Bilang 1. Ng ikatlong buwan, nang ang mga anak ni Israel ay umalis sa lupain ng Ehipto, ng araw din yaon ay dumating sila sa ilang ng Sinai. Bilang 2. Sapagkat sila'y nagsialis sa Refidim, at dumating sa ilang ng Sinai, at humantong sa ilang, at doon nagkampo ang Israel sa harap ng bundok. Bilang 3. At si Moises ay umahan sa Diyos, at tinawag siya ng Panginoon mula sa bundok, na sinasabi, ganito ang iyong sasabihin sa sangbahayan ni Jacob, at iyong sasabihin sa mga anak ni Israel. Bilang 4. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Egyptia, at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng mga agila, at dinala kayo sa akin. Bilang 5. Ngayon nga, kung inyong didinggin, na tunay ang aking tinig, at iingatan ang aking tipan, kayo nga ay magiging isang natatanging kayamanan sa akin ng higit sa lahat ng mga tao, sapagkat ang buong lupa ay akin. Bilang 6. At kayo ay magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin, at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na iyong sasalitain sa mga anak ni Israel. Bilang 7. At naparoon si Moises at tinawag ang mga matanda sa bayan, at inilagay sa harap nila ang lahat ng salitang ito na iniutos sa kanya ng Panginoon. Bilang 8. At ang buong bayan ay sumagot na magkakasama, at nagsabi, lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. At ibinalik ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Bilang 9. At sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, ako'y naparito sa iyo sa isang makapal na ulap, upang marinig ng mga tao pagka ako'y nagsasalita sa iyo, at sumampalataya sa iyo magpakailanman. At sinabi ni Moises sa Panginoon ang mga salita ng bayan. Bilang 10.
At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pamaroon ka sa bayan, at pabanalin mo sila ngayon at bukas, at labhan mo ang kanilang mga damit." Bilang 11. At humanda kayo sa ikatlong araw, sapagkat sa ikatlong araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa bundok ng Sinai. Bilang 12. At maglalagay ka ng mga hangganan sa bayan sa palibot, na magsasabi, "Ingatan ninyo ang inyong sarili, na huwag kayong umahan sa bundok, o mahipo man ang hangganan niyaon, sinumang humipo sa bundok ay walang pagsalang papatayin." Bilang 13. Walang kamay na hihipo niyaon, kundi siya'y walang pagsalang babatuhin, o babarilin, maging hayop o tao, hindi mabubuhay. Pagka ang trompeta ay tumunog ng matagal, sila'y sasampa sa bundok. Bilang 14. At bumaba si Moises mula sa bundok patungo sa bayan, at pinabanal ang bayan, at naglabas sila ng kanilang mga damit. Bilang 15. At sinabi niya sa bayan, "Kumanda kayo sa ikatlong araw, huwag kayong magsilapit sa inyong mga asawa." Bilang 16. At nangyari sa ikatlong araw ng umaga, na nagkaroon ng mga kulog at mga kidlat, at isang makapal na ulap sa ibabaw ng bundok, at ang tunog ng pakakak ay totoong malakas, pat ang buong bayan na nasa kampamento ay nanginag. Bilang 17. At inilabas ni Moises ang bayan sa labas ng kampamento upang salubungin ang Diyos, at sila ay tumayo sa ibabang bahagi ng bundok. Bilang 18. At ang bundok ng Sinai ay lubos na usok, sapagkat ang Panginoon ay bumaba doon sa apoy, at ang usok niyaon ay napaiilang lang na parang usok ng isang hurno, at ang buong bundok ay nayanig na mainam. Bilang 19. At nang ang tinig ng trompeta ay hamihip ng matagal, at lumakas ng lumakas, ay nagsalita si Moises, at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang tinig. Bilang 20. At ang Panginoon ay bumaba sa bundok ng Sinai, sa taluktok ng bundok, at tinawag ng Panginoon si Moises sa taluktok ng bundok, at si Moises ay umahan. Bilang 21. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bumaba ka, pagbilinan mo ang bayan, baka sila'y lumusot sa Panginoon upang tumingin, at marami sa kanila ang mamatay." Bilang 22. At ang mga saserdote naman, na lumalapit sa Panginoon, ay magpakabanal ng kanilang sarili, baka ang Panginoon ay masiraan ng loob sa kanila. Bilang 23. At sinabi ni Moises sa Panginoon, "Ang bayan ay hindi makakaahon sa bundok ng Sinai, sapagkat iyong iniutos sa amin, na sinasabi, lagyan mo ng hangganan ang bundok, at iyong pakabanalan." Bilang 24. At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Lumayo ka, bumaba ka, at ikaw ay sasampa, ikaw, at si Aaron na kasama mo, ngunit ang mga saserdote at ang bayan ay huwag lumusot, upang sumampo sa Panginoon, baka siya'y magalit sa kanila." Bilang 25. Sa gayoy, bumaba si Moises sa bayan, at nagsalita sa kanila. Exodo Kabanata 20. Bilang 1. At sinalita ng Diyos ang lahat ng mga salitang ito, na sinasabi. Bilang 2. Ako ang Panginoon mong Diyos, na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Bilang 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Bilang 4. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, o ng anumang anyo ng anumang bagay na nasa itaas sa langit, o nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Bilang 5. Huwag mong yuyukod ang iyong sarili sa kanila, o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuang Diyos, na dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng mga napupuot sa akin. Bilang 6. At nagpapakita ng awa sa libo-libo sa kanila na umiibig sa akin, at tumutupad ng aking mga utos. Bilang 7. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon na walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Bilang 8. Alalahanin ang araw ng Sabat, upang panatilihin itong banal. Bilang 9. 6 na araw kang gagawa, at gagawin mo ang lahat ng iyong gawain. Bilang 10. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat ng Panginoon mong Diyos, doon ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw,
o ang iyong anak na lalaki, o ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, o ang iyong aliping babae, o ang iyong mga baka, o ang iyong dayuhan na nasa loob ng iyong gate. Bilang 11. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng nandoon, at nagpahinga sa 7 araw, kaya't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat, at pinabanal. Bilang 12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay hamaba sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Bilang 13. Huwag kang pumatay. Bilang 14. Huwag kang mangangalunya. Bilang 15. Huwag kang magnanakaw. Bilang 16. Huwag kang sasaksi ng kasinungalingan laban sa iyong kapwa. Bilang 17. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, ni ang kanyang aliping babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni ang anumang bagay na pag-aari ng iyong kapwa. Bilang 18. At nakita ng buong bayan ang mga kulog, at ang mga kidlat, at ang ingay ng pakakak, at ang bundok na umuusok, at nang makita ng mga tao, sila'y nanghina, at tumayo sa malayo. Bilang 19. At sinabi nila kay Moises, magsalita ka sa amin, at aming didinggin, ngunit huwag magsalita ang Diyos sa amin, baka kami ay mamatay. Bilang 20. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, sapagkat naparito ang Diyos upang subukin kayo, at upang ang takot sa Kanya ay mapasa inyong mga mukha, upang kayo'y huwag magkasala. Bilang 21. At ang bayan ay tumayo sa malayo, at si Moises ay lumapit sa salimuot na kadiliman na kinaroroonan ng Diyos. Bilang 22. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ganito ang iyong sasabihin sa mga anak ni Israel, inyong nakita na ako ay nakipag-usap sa inyo mula sa langit. Bilang 23. Huwag kayong gagawa na kasama ko ng mga Diyos na pilak, ni gagawa man kayo ng mga Diyos na ginto para sa inyo. Bilang 24. Isang damba ng lupa ang iyong gagawin para sa akin, at iyong ihahain sa ibabaw niyaon ang iyong mga handog na susunugan, at ang iyong mga handog tungkol sa kapayapaan, ang iyong mga tupa, at ang iyong mga baka, sa lahat ng dako na aking isusulat ang aking pangalan ay paroroon ako sa iyo, at pagpapalain kita. Bilang 25. At kung gagawa ka para sa akin ng isang damba ng bato, ay huwag mong itatayo sa batong tinabas, sapagkat kung iyong itataas ang iyong kasangkapan sa ibabaw niyaon, ay iyong dinamhan. Bilang 26. At huwag kang aakyat sa aking dambana sa pamamagitan ng mga baitang, upang ang iyong kahuboran, ay huwag mahayag doon.